there's two things a Christian must learn to handle. Number one is persecution. Kadua, pride. Dua lang gid ni. External factors and internal factors. External persecutes you, kills your body. Internal kills your soul. Yaman, you become now the little G, the little God. Nami dayaw hindi. Wow, mga labi nami ang dayaw. Titaw ko talaway eh. Taw ko talaway doon. Lato man kito ka man eh. Ang ibansin nyo, wala lang kayo. Wala ka mong balatsagon. Mas doon tika-tik, naging kuya, stuwik, nakutas stuwik. Mga romance, no? Kung di ka batsyag man ta, may balatsagon man ta. Kung permilain lang nabatian mo, kabatsyag man natin, tikipusuon. Pero kung permi manami ang kakabatian mo, kabatsyag man tikipusuon mo, katubo na ang bugal. Ang bugal, wala man na mo, pero makita mo na sa heart. Duwi-duwi sa unang tindugi, katubo sa mong gangaman ah. Galakat sa unang, may nagawadang, sa mong gawadang na. So, dato kambol na mga tao, wala ka mo, asumong kapakita-kita na. In other words, may arat na ginatuwag pagbago sa tao externally, yaman may natapo siya internally. Pero taon-tahan tapo. What are they going to do? Ano brown sa mga tao? They will what? They will make sacrifice to whom? And? Economic, no? By the way, let me ask you a question. Sino lang ganit dapat gaan sa propisyo? Si Lord. Now it's very clear. They are making Paul and Barnabas a god. But now, verse 14. But when the apostles Barnabas and Paul hear this, remember, earlier, ang ining mga taga-Lida, yung mga taga-Listra, gambal sila sa ila language, hindi sila maintindihan ni Paul at ni Barnabas. So, when they hear what they are trying to plot, nabalaan na nila kung anong plano nila, arin ng nabulo sa ila. They tore their clothes and rushed out and shouting. Pagpatik nila nga tagaan sila sa bulls, kag mga wreath, kag mga selebrasyon sa tao di sa Listra, kinkisik ni Paul kag ni Barnabas sa nila bayo. The removing of the cloth or sang bayo or pagisi sang bayo sang una, this is a picture of desecration. You are not accepting the sacrifice. That's desecration. When something is sacrificed or offered to you, if you don't want it, you remove your clothes. You tore it. That is called desecration. And imagine this priest coming all together with the people, trying to say, these are the gods coming to this town. And then Paul was saying, no, we are not gods. He removed his clothes and then he said, friends, why are you doing this? We are only human like you. We are bringing the good news, telling you from these worthless things to the living God who made the heavens and the earth and sea and everything in them. Wonderful, listen. Oh Lord have mercy. Where did they preach here in this town, if you remember? They had Lystra, yes, but this time they are preaching not on a synagogue, remember? Last 2 weeks ago they are preaching in the synagogue, where Jews gathered. But today, they are not preaching on a synagogue, so their approach of the message is different. Gilain nila ang approach. Hingaman tao ni sa lain-lain nga lingwahe ang ilang ginwalihan. So wala sa nagbalik anay sa Old Testament. Nagambas na sa general principle, the providence of God. Now, anong hambal rin? Worthless things to the living God made you the heavens and the earth and the sea and everything of them. Paul was saying, no, we could not sacrifice to any human. Only to God, because God made what? Everything. But how can you tell a false prophet given to this principle? Whose glory does he seek? His own. That is why when we started, so nagambal ko na, ang sa picture ta sa Ayala, butang kita picture ni Pastor, nagambal no? Ang balko, anong balko? Halina ito tsura ko. Damo na kayo natulog siya na hindi na tayo sa pagutang. So ko, let's remove it. Just try to take a look. Let me give you some discernment. Pause for a while and check. Look at many ministries now. When you go to their churches, look at on the side kung kasi no tsura nga ra. Kasi no? Ano tsura daw?
Grace be upon you. Pero ang tsura ang ministry nila hindi na ngalan ni Kristo. Ang ministry Christian Manggubat Ministries Incorporated. May problema wala? Problema. May problema gid kasi nung nasa pangalan, imo na. Nami man kay Lord tana ibutang pero kasi nung nasa pong ato na may personal branding na ginatawag. Tapos wala nung manibis kan sino sa aton. Halong-halong ka mo ha. Kung tiyagan mo blay ko gid perming bida. Kung wala ko de. Magubagin pa niya. So kung ako giting dapat sa ligan, kita patanang relasyon, malapay ka sa akon. Halong-halong na. Ikaw na dugay-dugay ang Diyos. Tamo sa aton, Diyos Dios. Ang Diyos kasala, wala. Wala. Tapos yung iban sa aton, wala sala. Amen. Sala mo? Wala mo sala yan. Iya, sala. Wala ka baton, sala na. Imo na lang tanan, imo lang ang tsakto. Delikado ng dugay-dugay dira. That's why Paul says, we have been telling you the, ito lang balik Paul, ang kinahambal namon sa inyo, good news. The gospel. Stop worshiping no things. Mga balkon no things, nothing. Listen, this is why idolatry in worship is being found. This is the word vanity. Paul used this word, the same word that was used by Solomon when he said everything is meaningless or vanity. The word there is like aso kung magbukal ang ininer. Kita mo na? Steam. Makita mo gaso? Pero may ka mo aso hindi. Hindi. Pero mabatsagan mo init. So among manasang worldly things. Api mo ara. Pero galing wala. Kamu na sa natawag, no things. Now, vanity means worthless, useless, nothing, and a body doesn't worship God, worships nothing. But whatever is substitute God, which is what usually self. Tanan nga bagay na makakontrol sa oras mo, Diyos mo. You get what I said? If whoever controls your time, that becomes your God. Whoever controls your effort is your God. Whoever controls your money is whom? Your God. Now, based on that illustration, is your God a living God? Is your God nothing? Because God cannot share His glory with things. Utod ko nami ang manok ha, kingatag ni Lord sa aton nga blessing. Amen? Amen. Hindi yung pagdayawa. Yaman taga Domingo, damo gadayaw sa manok. Mula! Okay! Kaya, may bulang na gali. Basta may bulang, Lord. Tila na yan. Basta makigan naman ko di karoon ninyo. Hindi pagdayawa ang manok. Sobra pa sa imo pamilya. Iban ka kaguba ang relasyon mag-amay tungod sa manok. Ang tanong namin, amen? Kaya tagsang Diyos, para kanon, ang balsang Bible, hindi pagsuyo pa. Amen? Damo tao gabuang sa tanong. Ginhatag sang Diyos nga maayo, hindi pagpakalaina. Ang problema kay laban sa aton, ginadayaw ang wala pulos. Magabal taga wala pulos, wala gidya pulos. Look at your time. What gets your time? Ano gaba sa oras? Cellphone, Facebook, hampang, whatever masters you becomes your God. That's why Paul says, do not be master with anything. Do not be master. Mga balta master, na siya maka-decide nga dapat magamit ka. As well, listen ha, sa magampang niya, I'm also playing. Pero biyara ka na yung oras na kanalan mo yung mag-login. Kung Domingo sa buong pag-alas, na gusto may login po ka na gayo. Kung ako sabihin na, hindi naman. Kasi pilsil, kung ako na yan. Kung ko, you are being mastered.
Sa 2 ka oras, hindi ka mapahalit sa cellphone mo. Tapos sa simbahan mo, cellphone ka pag itigapon niya. Hindi lang pwede tulog katapat mo. Ano kita? Anyos ang inalantaw mo. Ginambalan ka, there is already good news.